Kapayapaan ang sumaating lahat, mga kapatid. At isang salamat sa Panginoon na konting araw na lang magkakasama pa rin tayo. Natatagpusin natin ang panibagong taon na darating. At sa 2023 na ito, nating kakalimutan, marami sa atin itong itinuro. At ngayong 2024 na paparating ay dumadalangin tayo muli sa Panginoon ng kalakasan at lahat ng pagpapala na may pagkakaloob sa atin ay bahagi din natin sa iba. So ito po ang tinatawag na talinghaga ng talento o parable of the talents. Yung buong chapter 25 po ay may kinalaman doon sa mga talinghaga, yung 25:1 tungkol doon sa 10 dalaga, 5 mangmang at 5 matatalino. So 25:1 to 13, ito naman ay 25:14 to 30. Iisa ang kahulugan ng mga pinatutungkulan ng talinghaga at ito ay ginagamit ng ating Panginoong Yesus once na makita niya na nandun yung mga Pariseo, Saduceo at mga Iskriba. Ginagawa niyang talinghaga ang pagsasalita upang kung kanilang marinig, hindi nila maintindihan. Kung kanilang makita, hindi nila maunawa. Bakit? Dahil po sa kakulangan ng pananampalataya. Nakastick sila, nakabase sila sa Old Testament sa kautusan ni Moses at ang ating Panginoong Jesus ay hindi nila iginagalang. Kaya ang sabi doon sa Matthew 15:7 na nakalagay na ginagalang ako ng bayang ito, ngunit ang kanilang puso, iginagalang ako sa pamamagitan ng labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Dahil nga po doon, nangaral ng ating Panginoong Jesus ng mga talinghaga na nakikita niya yung audience niya ng mga Saduceo at mga Pariseo nakangiwi. Sa kabila naman nun, naiintindihan naman ng mga taong nakikinig kahit na talinghaga dahil lahat ng talinghaga related sa pang-araw-araw na buhay. Kagaya ng 10 dalaga nung nakaraan, related yun doon sa panahon nila. Pag sinabing birhen, walang malay, walang karanasan. Ganon din sa salita ng Diyos, maraming birhen. Walang unawa, walang malay sa salita ng Diyos. Ano po? So pinapakita naman dito sa parable of the talents kung paano ang mga talento na ipinagkaloob, kayamanan, buhay, nature, o anumang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos, nasa atin itong pangangalaga ko. Pero paano natin ginagamit ang buhay? Sa pamamagitan ng mga talentong ibinigay. Yan, kaya ang title niyan ay Parable of the Talents. Kung mapapansin niyo po doon sa larawan, parang may kinalaman sa negosyo. Kasi nga, yung maliit na puhunan, lumaki ng lumaki, tumutubo. Yun ang logic, ay tumutubo. Hindi literal na tumutubo yung pera, hindi maalaman yan eh. Ibig sabihin, dumalaki. Ano po? So may kahulugan, yung Parable of the Talents tungkol dito, sa logic na to, na kapag ikaw ay binigyan, dapat mo itong palaguin. Walang ibang pinatutungkulan ang pinag-uusapan, kundi sa Word of God. Halimbawa, ibinigay sa iyo, kailangan mo itong i-share sa iba para lumago, hindi itatago. Ano po? So, tingnan natin ang nakatagong kahulugan. Traditionally, the parable of the talents has been seen as an exhortation to Jesus' disciples to use their God-given gifts in the service of God and to take risk for the sake of the kingdom of God. Lahat yan sinasabing ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Kasi kailangan daanin sa kwento para makita ng tao, ganun pala yun, ganito pala yung nangyayari. May parable of the net. Bakit kinakailangan ikwento yun? Kasi maraming mangingisda. May parable of the sower. Maraming magsasaka, kaya may kinalaman ang pinag-uusapan sa nangyayari sa araw-araw. So ito ay mga kaloob naman na sinasabi para pagyamanin ng isang tao. These gifts have been seen to include personal abilities, talents in the everyday sense, as well as personal wealth. Ayon sa Efeso, may mga ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin, iba't iba ang tao. May magaling kumanta, may magaling sumayaw, mayroong magaling mag-basketball, may magaling sa ibang bagay, may magaling mag-golf. Iba't ibang kaloob ito na pinagyayaman. May mahusay sa aklat, valedictorian, salutatorian, di ba? May mahusay sa mga aklat, may magagaling naman sa Bible. So iba-iba yung talentong ipinagkaloob
na sana ang ending nito sa ikabubuti ng bawat isa. Sa ikabubuti ng kapwa. Hindi kita ginawang attorney para ipagtanggol mo yung mali. Parang gano'n. So, ginawa kang attorney para ipaglaban mo yung tama. Di ba ba? Maraming gano'n na ginagamit yung profession sa maling pamamaraan alang-alang sa pera. Ang sabi sa mga taga-episode, at pinagkalooban niya sa larangan ng preaching, pansinin po natin yung word na naka-highlights, at pinagkalooban niya ang mga iba na na maging mga apostol. Yun yung mga, yan, sumulat ng mga aklat na yan, para maging reference natin, walang magbabawas, walang magdadagdag, tapos na yan, ginamitan ng Holy Spirit yan, at mga iba'y propeta, yung nauna sa apostol, yung mga nasa Old Testament. So sila ay may kaiba't ibang kalooban na ibinigay ang Diyos. At ang mga iba'y evangelista, ito yung mga evangelist, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ano po? Ibinigay ang mga ito para sa ikalalago ng kawan, yung iglesia. Ano po? Ito ang layunin nito, kaya nga, tapos tayong mabautismuhan, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kasi nga, ang dapat masunod sa ating mga buhay, ang aral ng Panginoong Hesus. Nang mangyayari dyan yung may sarili kang gusto, hindi mo magawa dahil binagawan. Tungkol dun sa kapwa, hindi ka pwedeng manuntok, hindi ka pwedeng gumawa nito kasi ibigin mong kapwa. Napipigilan tayo yung ating mga sarili dahil dun sa salita na yun. Pero kung hindi mo binabasa yan, nakaready ka kahit saan. Anong gusto mo? Away? Pwede. Wala naman akong alam dyan. So merong pinagkaloob sa atin na isang kayamanan at ang mga ito nga ay inilalarawan dito sa talata para sa ikatitibay ng iglesia, yung mga sinabi niya, apostol, propeta. Ginawa niya ito para ihanda, ayun, sa paglilingkod ang mga pinabanal para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Ano ang magpapatatag yung aral ko? Yung banal na salita. Kaya walang magdadagdag, walang magpapawas. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Ito yung tinatawag na iglesia, yung mga tinawag sa Tagalog, ay sinasabing patatatagin. Ano po? Pagkatapos bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamumuno sa inyo na may kaalaman at pang-unawa. Kaya nagsulputan yung mga leader. Gaya ng inyong lingkod, tinatawag yan sa Bible ng mga leader, mga nangangalaga sa kawan, nagpapakain ng salita ng Diyos, linggo-linggo, ginagawa ang lahat para bumalangkas ng mga paksa na talaga namang napakahirap. Kailangan ito sa isang mga namumuno para sa ikatatatag ng iglesia at ito ay lumago, gaya ng mga pictures kanina, na yumayabong sa kapanahunan. Then I will give you shepherds. Yan yung pastors na sinasabi nila. After my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Ang bawat talento na ipinagkaloob ng Diyos ay kailangan hubugin sa mabuting katangian. Mapaunlad ang mga natatanging kakayahan upang lumago at maibahagi sa iba upang magpatuloy. Lagi nating tatandaan sa mga preachers, laging may ipinapanganak na mas magaling sa inyo. Kasi pag may tumayo dito, feeling niya siya na napakagaling. Hindi po gano'n. Bakit? Nagdi-distribute ang Diyos ng wisdom. May mga ipinapanganak na may target ang Diyos. Ikaw ang papalit kay brother, hubugin kita. May mga gano'n. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pag tinawag ka ng Panginoon, dadalhin ka sa isang lugar, sa isang kongregasyon, at doon ka maglilingkod. Gaano yung kalayo? Wala namang malayo sa Ebanghelyo. Ano po? Kung saan ka italaga ng Diyos, doon ka magpapaunlad ng isang iglesia.